So what's up po mga idol, no? Bali may i-repair po tayo ngayon isang Hilda inverter welding machine. So ang problem po nito, mayroon po itong power. Subalit sabi ng may-ari ay walang output. So yan po yung kanyang brand Hilda 200 ampere. So kung makita nyo, wala na po itong easy cord kasi tinanggalan po ng may-ari kasi akala nila hindi na po ito mare-repair. So yan, lagyan na po natin ng easy cord para maitis po natin. So bago ang lahat, ititis muna natin yung kanyang switch. So yan. Bali, ilalagay lang po natin yung ating crocodile clip. So, siyempre gagamit po tayo dyan ng multi-tester. At yan na po, power on na po natin. At yun o, makita nyo mga idol, gumana naman. So, wala po dito yung kanyang problema. So, next, ipa-plug in na po natin para malalaman po natin kung totoo po ba yung sinasabi ng may-ari, no, na mayroon po itong power, subalit walang output. At dyan, gumana yung kanyang fan. At ito, mayroon na po itong display. Ayan. So, try po natin pihitin yung kanyang knob kung gagalaw po ba yung kanyang display. So, dito, try natin. So, yan, gumana. So, ibig sabihin, okay po yung kanyang amp meter. So next, ititest natin yung kanyang output kung mayroon po ba itong DC voltage out. Digital multimeter yung gamit po natin. Kaya, isisit lang po natin sa DC. So, yan. Ngayon, test natin. Dito. Ayan, kung makita nyo mga idol, no? 0.1 volts, ibig sabihin wala pong output. Ito po yung sabi ng may-ari. So, sa ganitong senaryo mga idol, no, ay maraming naging dahilan. So, possible yung ating IGBT ay shorted or open. So, possible din na dito sa kanyang PWM IC na 3525 ay hindi bibitaw ng signal na nagtitrigger ng ating mga IGBT. So, para malaman po natin, ay susukatin natin yung signal na galing ng ating 3525 para masigurado po natin kung saan po babanda yung may problema. So, siyempre, gagamit po tayo ng ating oscilloscope. At bali, ang dalawang IC po na ito, mga idol, ito po yung kanyang MOSFET. So, possible na pagsira din ito. So, ganun din ang naging problema. At ito yung medyo mahaba. Ayan. Yan po yung PWM IC na 3525. At bali, ang signal na galing dito ay dito rin pupunta sa ating MOSFET. Kaya dito na lang po tayo direct na magtitis ng ating oscilloscope. At dapat mayroon tayong masusukat dyan na more or less 47 kHz. So ngayon, dito muna tayo sa MOSFET po na ito. Ayan, makita nyo mga idol, mayroon tayong 47 kHz at yung kanyang square wave ay napakaganda. So dapat dun sa kabila, ganun din, pantay din. Yung kanyang frequency ay nasa 47, ayan. At yung kanyang square wave, ayan, wala pong spikes. So, it means gumagana ng maayos yung ating PWM IC na 3525. So, bakit walang output? So, possible na ang problema po nito yung kanyang IGBT. At ito po siya mga idol, no? Apat po na ito po yung kanyang IGBT. So, tatanggalin lang po natin. At bali ito, natanggalan po natin. Kaya pala walang output. Kung makikita nyo mga idol, no? Ayan, yung isang IGBT may tama na po. At yung isa, shorted. So, yan na po yung naging problem. Share muna tayo nito sa online kasi wala po tayong stock. So, update ko na lang kayo sa susunod kapag dumating po natin. So, sa ngayon, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat at paalam!